Ang sinasabi ko kanina ay salitang Arabic. Na ang ibig sabihin ng alhamdulillah, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauuko lamang sa Allah. Sino nga ba ang Allah? Ang Allah, siya po ang nagmamayari ng kalangitan at kalupaan. Siya po ang siyang nangangalaga sa kanyang mga nilikha. Ano po? Nalalaman ng Diyos ng Allah ang ginagawa ng kanyang mga nilikha. Mga hayop, halaman, anuman sila na nilikha ng Allah. Nalalaman ng Allah ang ginagawa ng kanilang mga nilikha. At ang mangyayari sa kabilang buhay sa mga tao. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang hindi napapagod, nagugutom, nauuhaw sa pangangalaga sa kanyang mga nilikha. Pagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang kataas-taasan ang dakila. Siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Hindi mo po may tatanong, ang mga tao dito sa mundo ay nagtataka sila kung bakit nga ba ako nabubuhay? Para labang ba mag-aral, magtrabaho, kumain, matulog? Hindi po yan ang dahilan kung bakit ang tao nilikha ng Diyos ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha indahu ilmus sati, wa yunazzilul ghaiza, wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadrin summa datak si bugada, wa ma tadrin sumbi ay adid namut. Inna Allaha alimun kabir. Ang Allah, ang siyang nagpapamalisbis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. Sapagkat siya ang humubog na ikaw ay magbuntis. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang humubog sa mga tao sa loob at siya ayon sa kanyang nais kung ikaw ba ay anong tsura mo. Sapagkat ang Allah ang siyang kataas-taasan ang dakila. Ano po? At ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam kung magkano ang kikitain natin at kung saan tayo papanaw. Ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi ko sa iyo kanina, ano ang dahilan at ano ang layunin bakit ang tao ay nilikha ng Allah? Sinabi muli ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi natin nakikita, at ang mga tao upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Sapagkat merong prepare ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagapaglikha, sa mga taong sumusunod sumasamba sa Kanya. Ang tinatawag sa Arabic ay Jannah, paraiso. At nagprepara din siya ng Jahannam, impyerno, sa mga taong hindi naniniwala sa kaisa ng Allah at gumagawa ng mga kasamaan. Walilladina kafaru birabbihim adabu jahannam wa bi'sal basir. And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment of hell, and was indeed is that destination. Subalit, sa mga taong naniniwala sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinangakuan tayo ng Allah. Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Ang sino man na naniniwala sa Allah, sa Diyos ni Jesus, Birhen Maria, ng mga propeta, ng mga kasamahan niya, mga sahaba, at ang mga taong naniniwala sa Diyos, sa Allah dito sa mundo, ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay, pag gumawa tayo ng kabutihan, idiniklara natin na walang ibang sumaliban sa Allah, ay maninirahan tayo sa paraiso. Mananatili tayo roon magpakailanman. Ibig sabihin, mamumuhay tayo ng masagana. We will live a pleasant life in Jannah, in the hereafter. Samantala, ang mga taong walang utang na loob, hindi nagpapasalamat bago kumain, hindi sila nagpapasalamat pagkatapos kumain, o before or after kumain, wala silang ginagawang pagpapasalamat sa tagapaglikha. Pagkagising nila, hindi sila nagpapasalamat. Samantala, ang mga propeta, ang mga sahaba, mga disipulo, ang ibang mga mananampalataya, pagkagising nila, sinasabi nila, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur, sa salitang Arabic. Sa ating wika ay, Ya Allah, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, niluluwalhati ka namin, na mula sa aming pagtulog, pinahintulutan mo kami magising. Sapagkat marami ng mga tao na may mas edad sa'yo, mas matanda sa'yo, mas maraming anak na hindi na umabot sa mga araw na ito, sapagkat dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Ibig sabihin, kullu nafsin da'iqatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon, ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang talaga, sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan.
So, ano nga ba ang Quran? Ang Quran, ito po ang sinasabi ko kanina pa hanggang sa ngayon, yan po yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po? Yan ang maluwalhating banal na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na original na salita ay Arabic mula kay Propeta Muhammad. Sino naman si Propeta Muhammad? Si Propeta Muhammad, kung may naunang propeta, may huling propeta. Ang huling propeta ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya nawa ang kapayapaan pagpapal ng Allah. So, kilalanin natin lahat, igalang irespeto ang lahat ng mga propeta. Alam mo ba ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sino man sa atin na binigkas mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang la ilaha illallah, there is no God except Allah, and Muhammad is the last messenger of Allah, at pagkatapos tayo ay nabutan ng buhay, makakaasa tayo sa awa at habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Ililigtas tayo sa impyernong apoy. Alalaong baga, tayo ay mananatili roon magpakailanman, mamumuhay tayo ng masagana. We will live a pleasant life in the hereafter. So, yan ang ating dapat paghandaan. Kasi, hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Di ba? Kahapon, lumipas na. Mamaya bukas, walang nakakaalam kung anong mangyayari. Kaya nga yung isang tatay, naghanda na yung nanay at saka yung anak ng pagkain sa breakfast. Ginigising yung tatay, hindi na nagising. Dumating na sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay. Kaya ang nais kong mangyari ngayon, na bago dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, ay nais ko na ikaw ay maging kapanalig ni Birhen Maria, ni Maryam, ni Jesus, ni Isa Almasi. Ang tunay na pangalan ni Jesus, Isa. Si Mary, Maryam. Si Daud, David. Si Solomon, Sulaiman. So, dahil sa ginawa ng mga Amerikano, Espanyol na po, binago ang kanilang mga pangalan. Ang mga original, binago nila. So, nalalayo tayo ngayon. Kaya ito ay pinahintulot, tinakdan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagkaita tayo nang sa ganun na ipaliwanag ko sa iyo ang original na mga pangalan ng mga propeta. So, kapatid, nais ko na ikaw ay maging kapanalig sa pananampalataya. Nais ko ay maging panauhin ka sa paraiso. At nakakalungkot kung ang sino mang taong abutan ng kamatayan, ang sinamba niya ay mga kahoy, mga rebulto, larawan. Ang mga kapwa-tao, mga propeta ang sinamba nila, walang kapatawaran sapagkat they worship created things rather than ang Creator. Kaya kung nais mo na maging kapanalig sila at maging panahon sa paraiso, napakagaan, napakasimple ang gagawin natin. Kung anong sinabi nila, sasabihin natin. Kung anong ginawa nila, gagawin natin. Alam mo ang sinabi nila? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag ito'y binigkas mo mula sa kaibuturan ng ating puso, tayo ay magiging magkakapatid sa pananampalataya ni Maryam, Birhen Maria, lahat ng mga propeta. At magkakaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ako ay hindi nagsasalita kahit ni katiting na kasinungalingan sapagkat ang mabuti at masama, ito'y masisilayan natin. Kaya mas pipiliin natin ang paggawa ng kabutihan kaysa sa paggawa ng kasamaan sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang taging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. So bago tayo maghiwalay, aalalayan kita. Alam mo ba na ang Diyos ay hindi tulad ng kape na dalawa o tatlo, iisa lang ang Diyos. Kaya mismo nga ang Biblia sinabi doon sa 1 Timothy 2:5, for there is only one God and one mediator between God and men. The man, ang taong si Jesus, ay sugo niya, mensahero. Iisa lamang ang Diyos. Ano ang sabi ng Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi rin siya ipinanganak ang Diyos, ang Allah. At hindi siya katulad o kawangis sa kanyang nilikha. Kaya bago tayo maghiwalay, nais kong alalayan ka. Ganyan yung kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon, sister, ikaw na ay kapanalig ni Bil. Batiin mo siya. Salam, magsalam ka sa kanya. Assalamualaikum. Yes. Sabi mo, alaikum salam.
Yes. Ngayon, sister, ikaw na ay totoong kapanalig ni Birhen Maria. Ikaw na ay kapanalig ni